Sabihin niyo muna sa katabi niyo, magandang umaga. Kumusta ka na? Ayan. Okay. Tayo po ngayon ay mag-aaral na muli ng salita ng Panginoon. Kung handa na po ang bawat isa, tayo po muna ay tumayong lahat at tayo po muna ay manalangin. Ama naming Diyos, muli po, maraming salamat sa umagang ganito. Opportunity ito para makapag-worship uli kami. At para maalayan namin kayo ng mga awitin, makapag-pray kami, makapag-karoon kami ng time na makapag-dig sa inyo through prayer. At yung time din, Panginoon, na painggan namin ang inyong salita. Tunay nga, Ama, na kailangan namin itong marinig dahil ito yung nagpapatibay sa aming pananampalataya. Gaya ng inyong sinabi, faith cometh by hearing and hearing by the word of God. Narito kami, Panginoon, kasi gusto naming tumatag ang aming faith. Dahil sa faith, doon lalo kayong nalulugod kapag meron kami noon. Patawad, Panginoon, sa anumang pagkukulang namin. Hiling po namin, Panginoon, yung pong pangungusap po ng Holy Spirit sa amin po. At ang Holy Spirit din po ang magpaunawa ng lalim ng inyong salita. Dalangin namin, Panginoon, anumang mga gawa ng kaaway dito sa aming kalagitnaan. Amin pong sinasawata sa pangalan ng Panginoon na huwag pong makapaghari sa halip, Panginoon. Buong-buo, Panginoon, na ma-worship namin kayo. Huwag kaming ma-distract. Huwag kami, Panginoong, ma-persuade ng ibang mga bagay. Sa halip, Panginoon, kung anuman mga bigat pa namin na dinadala, kayo magbigay ng kagaanan nito. Pinagkakatagubili namin sa inyo at pinagkakatiwala po namin sa inyo, Panginoon. Tunay nga, Ama, na ang buhay na ito, talagang wala kaming magagawa pag kami po ay hiwalay sa inyo. Kaya kami lumalapit sa inyo, tulungan mo kami, Panginoon, sa paglapit naman namin, sa mga inilalapit namin, kayo rin ang tumulong sa amin, mga bigat na hindi namin kayang buhatin, ngunit kaya nyo para sa amin. Salamat ng marami, Ama. Minsan pa, ito pong Bible character na ito ay muli naming matutunan. Salamat po, ito'y panalangin namin sa inyo. In Jesus' name we pray. Amen. Ang title po natin ay, una po, paano nila pinaglingkuran ang Panginoon. Ang atin pong color ngayon ay kulay ube o violet. May idea na ba kayo kung sinong Bible character itong ating pag-uusapan? Okay, ang pag-uusapan natin ngayon ay si Lydia, a seller of purple. Pagka nakikita ko yung kulay na ito, ang naalala ko si Sister Divine. Favorite ni Sister Divine ang purple. Ating pong pag-uusapan, ito pong si Lydia. Sino sa inyo ang nakakakilala na kay Lydia? Hindi po yung kapitbahay nyo, ha? Okay. Yung pong Lydia na nasa New Testament. Alam nyo, pang ano na pala natin to, pang 20 na Bible character. Ibig sabihin, nakaka5 buwan na tayo sa ating series. Talagang ang yaman ng salita ng Panginoon, ilang panahon nang ipinipreach, pero hindi pa rin maubos-ubos ang mensahe ng Panginoon para sa atin. Si Lydia po, para makilala natin siya ng ganap, kailangan muna nating pag-aralan, Sir Jaime, yung background ng second missionary journey ni Apostol Pablo. Paano bang na-reach out ni Apostol Pablo, ni Silas at saka ni Luke itong si Lydia? Ito muna yung ating pag-uusapan. Kaya merong halo na Paul, Silas at saka Luke itong istoryang ito. Okay lang po ba? Okay, para makita lang natin. Okay, during second missionary journey ni Apostol Pablo, ganito po ang nangyari. Acts chapter 16, verse number 6. Now, when they had gone throughout Phrygia and the region of Galatia, and were forbidden of the Holy Ghost to preach the word in Asia, just imagine, itong si Apostol Pablo, si Silas, at saka si Luke, ang purpose nila, kaya sila naglalakbay, ay hindi para mag-unwind, hindi para mag-relax. Ang reason kaya sila naglalakbay yung kanilang journey, the very purpose of their journey is to preach the Word of God,
to preach the gospel doon sa mga taong hindi pa nakakakilala sa Panginoon, kaya sila nagta-travel. Ganun ang kanilang mensaheng daladala. At ang sabi ng Bible, nang sila ay nasa Phrygia, sabi ng Holy Spirit sa kanila, Apostol Paul, Silas, and Luke, huwag kayong mag-preach ng Word of God sa Asia. You see, nakukuha niyo ba yun kuminsan? Yung kalooban ng Diyos. Kaya napaka-importante na tayo ay tumatalima talaga sa leading ng Holy Spirit. O ganito po, mapa, pasok. O ayan. Nakikita po yung kulay dilaw na may bilog. Nandun po sila Apostol Pablo. Ayan lang po ang Asia, ang lapit. Pero sabi ng Panginoon, wag kayo dyan mag-preach. Kuminsan mga kapatid, ang kalooban ng Diyos ay hindi yung malapit lang. Kuminsan ang kalooban ng Diyos sa buhay natin, medyo malayo. Are you with me? Kuminsan hindi madali ang kalooban ng Panginoong Diyos sa atin. Kuminsan sasali tayo sa isang ministry, akala natin yung ministry sasalihan natin, madali lang. Pero nung ikaw na sumali sa ministry yon, ay ganun pala yun. May rules and regulation pala, magbabayad ka ng 50, no, kailangan ganito kang gigising. Are you with me? Ito pwede naman mga kapatid na mag-preach na sila, kalapit-lapit naman, may kaluluwa naman dyan. Pero ang mga kapatid, ito po yung sinasabi ng Biblia at ito po ang katotohanan. Sa ministry ko minsan mga kapatid, napakahalaga na tayo tumatalima sa kalooban ng Diyos. Ano ba ang leading niya? Ano ba ang purpose niya? Ano ba ang ipinapagawa niya? Hindi yung saganang gusto lang natin ang mangyayari. Kung hindi dapat tayo nagpe-pray, Panginoon, kalooban niyo ba ang ministry ito? Pag sinabi ng Diyos, oo. Kalooban ko yan sa'yo. At pumunta ka na. At naka-encounter ka ng medyo hirap. Umuuna ang Diyos eh. Are you with me? Huwag ka atras. Lord, ang lapit-lapit, pwede ka mag-preach doon eh. Pero hindi nila yun kinakatwiran. Ang katwiran nila, Lord, tinawag niyo ako, nag-abide ako sa inyong panawagan sa akin. Ngayon, kayo ang tumawag nito, kayo ang mayroong gawain nito, sa inyo ako susunod. Hindi yung nararamdaman ko lang. Dahil kayo ang may plano kung anong gagawin ko, kung anong ministry, kung saan kayo malulugod, kayo ang masusunod. Kaya sa ministry, ang dapat nating iniisip at nasa puso natin, Panginoon, ano ang leading mo sa akin sa ministry ito? Amen? Every time, i-consult natin ang Diyos. Amen? Huwag kayong mag-preach sa Asia. Kahit pa nga maganda ang inyong, ang inyong layunin na mag-preach. Pero pinigilan sila ng Holy Spirit. Praise God. Meron pong Holy Spirit. Na mag-ililit talaga tayo ng Diyos sa kanyang kagustuhan. Okay. Huwag kayong magpipreach dyan. Ngayon po, sa paglilingkod sa Panginoon, it is important na i-consider ang leading ng Holy Spirit. May Holy Spirit po. Sabihin nyo nga po, Holy Spirit. Okay. Acts 16 verse number 7. Ito pa. After they were come to Mysia, they essayed to go into Bithynia. But the Spirit, ito na naman ang leading ng Holy Spirit, suffered them not. Pasok. Ito na naman. Nakita niyo po yung travel nila? Nung nasa Mysia sila, huwag kayong pumunta sa Bithynia. Huwag kayong kakanan. Amen? Kapag nanghihingi ka, kapatid, ng leading sa Diyos, ililid ka talaga. Huwag kagad yung nasa puso natin, huwag kagad natin iniisip yung hirap, yung sakripisyo. Ang isipin natin, mga kapatid, sa ministry, leading. Sabihin nyo nga po, leading. Baka kuminsan yung leading ng Holy Spirit, kontra sa kagustuhan natin. E di mapapalayo tayo. Pwedeng sabihin nila, Pastor Pablo, nag-travel na kami pag gano'n, nag-mission kami. Nakita niyo po yung brown, yung po yung travel nila, second missionary journey, yung kulay brown na yung may arrow. Gumano na kami, oh.
Tapos, sabing gano'n, huwag ka makapunta doon sa Bitinya. Nabitin kami. Akala namin doon na eh. Pero bitin pala yun. Another thing. Ako po'y natutuwa dito sa kantang ito. Sabi nung kanta, where He leads me, I will follow. Kung saan mo ako ililid, susunod ako. Kahit sa malayo pa, susunod ako. Siguro po, isa sa pinakamalayo na nating membro na umuwi dito, si Kyle Kusma. Si Kyle. Tayo ka nga anak. Ayan. Oh. Hanggang matapos ang preaching, ganyan ka lang. Galing pa po siya ng Novaliches. Ang daming mga simbahan doon. Mas mga gwapo mga pastor doon. Mas mahuhusay mga pastor doon. Di po ba? Mga naka-aircon ng mga simbahan doon. Di po ba? Pero dito inilid ng Panginoon, kahit malayo pa, susunod siya. Are you with me? Ang kalooban ko minsan ng Diyos, hindi yung palapitan. Walang ganoon. Ang kalooban ng Diyos, kalooban niya. Kahit palapitan man yan o palayuan man yan, basta kalooban niya, susundin natin. Are you with me? Nagpaalam na nga yan eh. Amen? Ilang taon ka na ba? 20? 28? 26? Pasado na. Nagpaalam na magbabasketball daw mamaya. Kayo naman ko iisip eh. By the way, may basketball mo mamaya para habang wala pa tayo event sa church, basketball muna tayo sa Aztec, no? Okay, verse 8. And they passing by Mysia came down to Troas. Mapa, pasok. Ayun. Mula sa Mysia, pumunta sila sa Troas. Malapit na po yan sa dagat. Ano? Galilean ba? Asog mga anak ko, anong dagat yon? Dito, doon. Ayun. Aegean Sea. Ayun, nandun, malapit na po. Okay. Nung nasa Troas na sila, 16 verse 9. And a vision appeared to Paul in the night. There stood a man of Macedonia. Nagkaroon ng pangitaan si Apostol Pablo at mayroong isang lalaking nakatayo, no? Of Macedonia, no? Galing sa Macedonia o tao galing sa Macedonia o taga Macedonia, and prayed him saying, "Come over into Macedonia and help us." Brother Jaime, take note mo yung salitang man, lalaki ha. Sabi nung lalaki sa vision ni Paul, pumunta ka sa Macedonia. Dito ka pumunta at tulungan nyo kami. Tulungan nyo kami. Verse number 10. And after he had seen the vision, tignan nyo po itong mga lingkod ng Diyos nung araw, ano? Kahit kilayo-layo ng tinatrabaho nila, pag leading ng Holy Spirit, pagkalooban ng Diyos, ano ang response nila? And after he had seen the vision, what? Immediately. Wala nang tanong-tanong. Wala nang reklamo. Hindi tinutuos kung magkano magagastos. Wala nang ganon. Immediately, we endeavored to go into what? Macedonia. When we say endeavor, pinagsumikapan nila. Tatawid dito ng dagat eh. Ewan ko kung breaststroke, fly, o tsaka naman, ano tawag doon? O backstroke, yung ginamit nila para sila makatawid ng dagat. Pag sinabing endeavor, baka kinulangan na sila ng pamasahe. Tapos wala pa silang signal ng cellphone. Hindi sila makapaghingi ng GCash. Baka ito na masukan muna to eh, nag-urong ng mga plato. Alam niyo yung nag-urong? Nagugas ng plato para may pamasahe. Pag sinabing endeavor, nagsumikap silang mapuntahan yung kalooban ng Diyos. Are you listening?
pagkalooban ng Diyos, pagsusumikapan nating sundin, kahit ano pa ang nasa harapan natin, nakasusuungin. Immediately, wala nang tanong-tanong. Hindi na sinabi sa Panginoon, kulang na po papasahin namin. Akala po namin doon sa sa lugar ng Asia, akala namin doon lang kami pupunta Pero ang kalooban nyo pala, Macedonia pa. Alam niyo po ba yung Macedonia ngayon? Yun po yung Europe ngayon. Papupuntahin nyo kami sa UK. Di ba, alapan naman si Lenlen doon noon. Pwede sana silang humingi ng backup pamasahe, di ba? Wala pa si Lenlen noon at saka si Roldan. Sabing gano'n ng Bible, immediately, alam nyo, kaya ko inilagay si Luke sa istorya. Sino ang writer ng Acts? Luke. Ano ang sabi? We. Even the writer kasama. We. Si Paul, si Silas, and si Luke. Si Lucas. Amen? Kaya lang yung Lucas natin dito, sa audio mahusay. Itong Lucas ito, manggagamot naman po ito. Ano po? Okay. Immediately, we endeavored to go into Macedonia, assuredly gathering that the Lord had called us for to preach the gospel unto them. Ready sila. Kaya maganda yung kanta, where you leads me, I will follow. Susunod po ako sa inyo, Panginoon. Verse 11, therefore, loosing from Troas, we came with straight course to Samothracia. O Samothracia. Ganun na rin yun. Mahalaga, nandyan yan. And the next day to Neapolis. Yan po sir, yung travel nila, kailangan pa nilang next day uli mag-travel. Puro travel na lang ito. Puro travel. Okay, mapa, pasok. Ayan na. From Troas, Samot. So, yun na yun. And then, sila'y pumunta sa Neapolis. At yun na, malapit na sila sa Philippi. Verse number 12. And from thence to Philippi, which is the chief city of that part of Macedonia, and a colony. And we were in the city abiding certain days. Ito na po yung huling mapa. Huling mapa, pasok. Ayun, nasa na po na. Nasa Macedonia na sila at nandoon sila sa major city ng Macedonia at ang tawag, Philippi. Okay, ulitin ko para po sa ating kaalaman. Ang Philippi po ang siyang major city ng Macedonia. Meaning to say, pag sinabing major city, mas mas maunlad. No? First class. Ganon. Ito pong Philippi. Okay. Ganyan nila pinaglingkuran ng Panginoon. Hindi sa paraan na gusto nila, kung hindi sa paraan na gusto ng Diyos. Alam niyo mga kapatid sa ministry, hindi tayo lalago pag iniwasan natin yung hirap. Hindi tayo tatatag pag iniiwasan natin ang hirap sa ministry. At ang totoo naman, hindi naman puro hirap ang ministry Merong hirap, pero hindi puro hirap. Huwag nating tinatanggihan kapag naka-encounter na tayo ng hirap sa ministry. Yung bang gutom na gutom ka na, kailangan mo pang mag-practice ng choir. Yung bang inaanto ka na, wala ka pang tulog, kailangan mo pang mag-practice ng choir. Nakukuha niyo po ba yun? Yung bang napaka-busy tao mo, tapos magso-soul winning pa tayo sa labas. Sabi ni Pastor, kapatid, wala akong kasama ngayon, baka pwedeng sumama ka. Sige po, Pastor, sama po ako. Yung bang wala ka pang tulog, wala ka pang inom ng tubig, wala pang kain. Pero dahil tinawag ka para makasama sa isang Bible study at soul winning, sumama ka. Tapos sa Bible study nyo, after ng Bible study nyo, hindi mo akalain
na may handa palang putsero. Yung iyong Bible study. Putsero ba yon? Na yung sauce talaga namang, wow, sabaw palang ulam na. Sabi mo tuloy, akala ko ang ministry puro hirap lang. May blessing din pala. Amen? Yun po yung totoo. Di po ba? Sa bawat bundok, kuminsan, may ilog. Sa bawat bundok, kuminsan, may dagat. Hindi puro laging bundok. Kung hindi, meron ding maaliwalas sa pakiramdam. Ganyan nila pinaglingkuran ng Panginoon. Hindi sa paraan na gusto nila, kung hindi sa paraan ng Diyos. Pwede ba natin ginagawa dito mga kapatid ganito? Ako, magwo-worship ngayon ako sa Panginoon. Pag may nagpe-pray, magpe-pray ako. Pag may nagbasa ng Bible, magbabasa ako ng Bible. Kapag merong lumuhod dito, magluluhod din ako. Pero pag mag-o-offering na, hindi ako mag-o-offering. Paraan ba ng Diyos yun o paraan na natin? Are you listening? Paraan na natin yun. Nakuha niyo po. Ay, mag-o-offering ako. Makikinig ako ng preaching ni pastor habang natutulog. Paraan ba ng Diyos yun? Are you with me? Hindi na paraan na natin yun. Paglingkuran natin ng Diyos sa pamamaraan niya, dahil ng kaluguran sa Kanya, yun ang gusto niya. O anak, mag-aral kang mabuti, nag-aral kang mabuti, kaluguran yun ang magulang. Sabi ng magulang, mag-aral kang mabuti, hindi ka mag-aral mabuti, bangag ka. Hindi kaluguran sa magulang yun. Ganyan nila pinaglingkuran ng Panginoon. Punta na po tayo sa encounter ng Apostol Pablo, Silas at Luke kay Lydia. Punta na po tayo dito. Acts chapter 16, verse number 13. And on the Sabbath, we went out of the city by a riverside, where prayer was wont to be made. And we sat down and spake unto the woman which resort thither. Here's the reason. Nakita niyo po yung verse? Kasi ang mga Hudyo, Sir Jaime, ganito yan eh. Pag Sabat, talagang maghahanap sila ng lugar para sila ay magbasa ng Bible, mag-pray, kasi Hudyo sila eh. Pero alam niyo dito sa Pilipay, walang sinagog. Sabihin niyo nga po, sinagog. Bakit walang sinagog sa Pilipay? Bakit sa ilog sila pumupunta? Kaya po walang sinagog ang mga Hudyo sa Pilipay. By the way, ang Pilipay ay colony ng Roman Empire. Sakop na rin po ito, yung Macedonia, Bakit walang sinagog? Ganito po yan, mga kapatid. Listen very, very carefully. Wow, English na. Kasi po, sa isang lugar, kapag wala pong 10 Hudyo na matino, na lalaki, hindi nila pagtatayuan ng sinagog. Ibig sabihin, dito sa Pilipay, walang mga Hudyong matitino na lalaki. Kaya ang ginawa nitong Pilipay, municipality o city of Pilipay, ang nilagay nilang sambahan ng mga gustong sumamba ay ilog. Sabihin nyo nga po, ilog. Doon sila sasamba. Yung mga Hudyong dumadayo doon, sa ilog kayo. Kaya pansinin nyo po, and on the Sabbath, we, kasama ulit si Luke, we went out of the city by a riverside where prayer was wont to be made, and we sat down and spake unto the woman which resorted thither. Sino nakita nila sa ilog? Mga Hudyong lalaki ba? Mga babae. Kaya pansinin nyo, maraming nasisip talaga mga babae. Kung bangka daw tayo, lulubog na tayo dahil hindi balanse. Mas marami yung mga babae. I'm not saying naman na hindi naman din masisave ang mga lalaki. Pero ito ang reality. Sa isang church ko minsan parang ladies fellowship every Sunday. Amen? Bihira yung balanse. Pero sa biyaya ng Panginoon, bumabalanse tayo ngayon. Itayo ang bandera ng mga kalalakihan. Amen? Amen? Magparami tayo. Sabihin nyo nga po, magparami tayo. Amen. Alam niyo, yung puso talaga ng mga babae, talagang sa gospel talaga mas malalambot sila. Kasi tayo mga lalaki, medyo siga-siga tayo. Ano yan? Anong Bible? Ganyan pa tayo kung minsan. Anong mga tracks.
Ganyan pa tayo, mga siga-siga dating natin eh. Pero yung mga kababaihan ay malambot ang kanilang puso sa gospel. Okay. Kaya yun po, pinagbabawal din sa city of Philippi yung mga unrecognized religion. Bawal dun sa kanila. Unrecognized religion. Okay, kailangan magpatala ka. Ngayon, punta na tayo dito kay Lydia. Her business. Ano ang business nitong si Lydia? And a certain woman named Lydia, a seller of purple. Siya ay nagtitinda ng tela na kulay ube. Alam nyo, mga kapatid, when we say purple clothing o tela, ito po ay most desirable na tela and expensive due to its color. Kumbaga mga kapatid, sa panahon natin, yung pong itinitinda ni Lydia, ang katumbas, Louis Vuitton. Ganoon kamahal. Kaya nung araw, kapag may suot ka na ganong kulay ube, purple, maharlika ka. Kumbaga mayaman ka. Ibig sabihin, ang punteriya ng business ni Lydia, yung mga, class, upper class. Yung mayayaman. At kaya, ibig sabihin itong si Lydia mayaman din kasi kaya niyang mag-afford dun, kaya niyang magtinda nun eh. Kaya niyang bilhin yun, tapos itinda niya. Ibig sabihin itong Lydiang ito, mayaman siya. At ang nakakatuwa sa Lydiang ito, hindi ito yung tipong babae na nagse-cellphone lang buong maghapon. Di ba may ganyan? Yung babaeng tipong nagse-cellphone lang maghapon. Itong babaeng ito, madiskarte. Sabihin nyo nga po, madiskarte. Hindi papayag ito na hindi kikita. Gumagawa ng paraan para kumita. Para makatulong sa kanyang asawa. Ako'y nakatutuwa sa mga nanay natin, pagka may mga ipinopost sila, binebenta. Wow! Amen for that. Amen! Alam niyo po, nagpapasalamat din ako sa Panginoon dahil yung napangasawa ko, maraming alam sa buhay. Opo. Kahit nakapikit yan, kayang magtatak ng t-shirt. Nakaka-proud po yung mga misis, mga nanay natin dito sa church na gumagawa sila ng paraan para makatulong sa pamilya. Alam niyo po ba ang tawag dyan sa Bible? Virtuous woman. Tingnan niyo po itong virtuous woman. Proverbs 31:18. She perceiveth that her merchandise is good. Yung bang nag-realize yung virtuous woman, sabi niya ganun, itong itinitinda ko, siguradong kikita ako dito. Siguradong good ito. Siguradong tutubo ako dito. Siguradong makakatulong ako sa pamilya ko. Yan ang nakalagay sa Bible, di ba? Na-perceive niya na yung kanyang itinitinda is what? All goods. Kikita ako. Amen? Madiskarte talaga nag-iisip. Sa panahon ganito, ano kaya magandang itinda? Ay, mainit ang panahon. Magtitinda ako ng refrigerator. Amen? Na punong-puno ng ice candy, ng ice cream. Di ba? Uy, malamig ang panahon ngayon. Magtitinda ako ng kape. 300 in 1. Tignan ko lang. Magaling mag-isip. Magaling dumiskarte. Amen? Kakatuwa yung mga nagpo-post ng mga punda ng una. Amen! Gumagawa ng paraan. Nagtututor lang po. Amen for that. Proverbs 31:24. Anong kanyang naisip? She maketh fine linen and selleth it. Mananahi. And delivereth girdles unto the merchant.
Kaya sabi ng Bible, itong virtuous woman, tatawanan niya yung kinabukasan. Dahil handa siya. May pundar siya, may ipon siya. Ano po? Amen. Kaya yun po, itong si Lydia, negosyanteng tao. At siguradong kumikita ng limpak na salapi. Magkano Louis Vuitton ngayon? Sino may alam? Halimbawa, bag. 130,000. Zipper pa lang yon. Mahal nun, di ba? Kaya sigurado yung mga customer nitong si Lydia, mga matataas din ang yung income Okay, mayaman itong si Lydia. Pero pansinin nyo, mayaman negosyante, busy. Tignan nyo yung kanyang priority. Busy to Doon pa rin tayo sa verse, na-highlight ko lang. Okay, pasok anak, sige pa. Sa verse 16-14. Ayan. Seller siya ng purple, siya ay taga Tiatira. Tiga Tiatira yan, by the way, nagpunta lang siya ng Philippi. Siguro mas doon kumikita, kaya doon na siya nanirahan. Itong Tiatira, dito pinaprocess yung yung kulay ubi na yan. Yung dye ba tawag doon, yung dye? Yung, sa Tagalog yun. Jobos, yung ginojobos yan, si Tiatira. Tapos, inaangkat niya doon, tapos ibinebenta niya sa Philippi. Gilang strategy talaga, dahil major city ang Philippi. So, marami kang market doon dahil mayayaman ang tao doon. Di ba? Okay. Ngayon, ano priority niya? Tingnan nyo ito, ano to? Gentile to, hindi ito Hudyo, Aba, ang sinasamba niya, yung Diyos ng mga Hudyo, yung Diyos ni Abraham, ni Isaac, at ni Jacob. Kasi yung place, Brother Jaime, ng ilog na yon, ibinigay ng Roman Empire, yung ilog na yon, para doon sasamba yung mga Hudyo. Just imagine, nakahalubilo doon sa place of worship ng mga Hudyo. Meaning to say, ang i-worship talaga niya, capital G, na God. Tama po. Yon ang sinasabi natin. Bising tao, pero ang priority, Diyos. Maraming commit up ito. Maraming i-deliver ito. May mga katawagan ito. Pero sa panahon ng Sabat, nasaan siya? Sino ang priority niya? Ang Diyos. May panahon ng negosyo, may panahon ng trabaho, pero may panahon dapat sa Diyos. Aba, pwede naman itong hindi na pumunta rin, tapos nakailog ka lang. Mapalad nga tayo. Aircon tayo ngayon. Aircon. Mapalad tayo, may bubong tayo. Doon nakailog ka. May mga electric pan pa tayong gumagalaw-galaw ngayon dyan, Pumupunta doon. Busy si Lydia bilang businesswoman. May mga katransaksyon, may mga i-deliver, pero yung schedule niya to worship God, hindi apektado. Negosyo hawak niya, kaya hawak niya rin ang kanyang oras. Amen? Kaya encourage po talaga mga church member, magnegosyo kung gusto nyong mahawakan yung oras nyo. Ano po? Okay, listen carefully. Someday, mababago ang status mo sa buhay. Naniniwala po ba kayo dyan? Ngayon, estudyante ka. Isang araw, CEO ka. Parang yung kasama natin ngayon. Alam ko, si Sir hindi naman nagsimula sa mataas na tungkulin sa EAI Pero ngayon si Sir, isa sa mataas ang katungkulan sa EAI. Nabago ang status. Mababago din po ang status natin someday. Mula sa maliit na bagay na iyong itinutuluyan ngayon, isang araw na sa mansion over the hilltop ka pag kinuha ka na ni Lord. Amen? Mababago ang status mo sa buhay.
Pero wag mong baguhin yung status mo na inuuna mo ang Diyos. Are you listening? Abangan nyo yan. Opo, nababago na yung status ko sa buhay. Ang buhay ko'y pangat ng pangat na. At wag itong maging problema ko at the end of the time na nababago na ang status ko, nababago na rin ang priority ko. Wag mangyari yun. Wag mabago ang iyong priority. Put God first. Alam niyo po, Diyos dapat ang inuuna. Yung audio po natin sa taas, alam po ito ng mga audio man. Ang audio natin, hindi basta-basta yung binubuksan na lang ng ganon-ganon. Alam niyo po ba ang audio para hindi masira agad? Meron po yung unang dapat binubuksan. Alam niyo po kung ano? Sa linggo, sasabihin ko sa inyo. Okay, ngayon na. Ang unang dapat binubuksan sa sound system, mixer. Sumunod yung mga mic, equalizer. Huli po itong ating powered speaker. Kapag ito po ang inuna mong binuksan at binuksan mo yon, kukurugkog po ito at masisira. What I'm trying to say mga kapatid, kapag po hindi natin inunang buksan ng mixer, masisira ang ating sound system. Ganon din po sa buhay natin. Pag hindi natin inuna ang Diyos, masisira buhay natin. Marami nang nasira ang buhay, di ba? Dahil hindi na inuuna ang Diyos. Para lang yung sound system. Dapat alam mo kung sino ang inuuna mo. Kaya yung buhay ni Lydia, pinagpala. Hindi pa converted ito ha. Hindi pa saved ito ha. Parang si Cornelius din, di ba? Maka-Diyos na kagad. Amen? Abi, sir, walang napapahinggan ng preaching ito. Walang preaching na humahamon sa kanya linggo-linggo. In fact, yung sinagog nila Ilog, mga babae pa nandoon, nakakarinig ba ng preaching to? Wala! Mapalad tayo, may narinig tayong preaching at paalala every Sunday. Are you with me? Sabi ng Bible, yung ilan sa inyo hindi pa alam to, Matthew 6:33. Nakalagay, but seek ye first the kingdom of God. Sino unahin? Yung all these things ba? Hindi eh. When we say all these things, ito yung basic need ng tao, clothing, food, shelter. Ang nakalagay sa Bible, hindi mo unahin yung food, clothing, at saka shelter. Hindi yan ang unahin mo. Ang unahin mo, Diyos. At pag inuna mo ang Diyos, to follow yung shelter, clothing, at saka ano po? Clothing. Yun ang una. Sabi nga ang isang magandang kanta nag-umpisa sa unang nota. Di ba? Ang isang happily ever after the relationship nagsimula sa unang pagkikita. Di ba? Dapat laging may inuuna. Amen? Ang pagpunta sa malayong lugar ay nagsisimula sa unang hakbang. Tindi nun. May una. Hindi magte-teleport. Walang ganun. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. May marami pong kwento, nagsimba muna sila, pero alam nila wala silang pagkain pag-uwi. Alam niyo, nung pagsimba nila, may kumausap sa kanila, Brad, may blessing ako gusto ko mag-share. Parang kanina, si Lester, pagsimba niya, nakausap niya kagad yung taga-EEI. Nagbigayan na sila ng cellphone number at saka email. Planong ipasok dadali niya ata ng Australia. Yung ganun. Pag inuna mo ang Diyos, nandun ang blessing. Are you with me? Number 3, her faith. Her faith. And a certain woman named Lydia, yung highlight na lang, same verse kasi ito The word heard us. At saka yung may highlight pa na, she attended unto the things which were spoken of Paul.
Nakinig. Because faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Hindi mabubuo ang pananampalataya mo sa Panginoong Kristo pag hindi ka nakinig ng salita ng Diyos. Kaya nabuo ang faith nitong si Lydia dahil nakinig siya. Sabi ng Bible, heard us, attended unto the things which were spoken of Paul. Ibig sabihin nung nakikinig, when we say attended. When we say attended, ano ibig sabihin yan mga kapatid? Nakapokus. Attentive siya. Hindi niya kinakausap yung mga babaeng kasama yun sa ilog. Hindi yung nagtatampisaw lang na gano'n habang nagpipreach si Paul. Gano'n ang gano'n. Hindi gano'n. Nung nagpipreach si Paul, nakinig siya. Tapos siya gano'n. Hindi gano'n. Nakinig siya. Maraming nakarinig ng preaching nila Paul, ng mga babaeng nandoon. Nakarinig take note sa word na nakarinig. Pero hindi lahat nakinig. Nakarinig lang, pero hindi talaga nakinig. Narinig lang, pero hindi nakinig. Pero si Lydia, nakinig. Romans 10:17. So then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Verse number 4, point number 4, her desire. Nung siya'y makinig na at nanampalataya sa Panginoong Kristo, verse 15 ng Acts chapter 16, and when she was baptized, na-save na, kaya nagpabaptize, nanampalataya na sa Panginoon and her household. Ano ang desire nitong si Lydia? Na hindi lang siya ang masave, kung hindi yung pati yung kanyang household, yung kanilang tahanan, masave din, katulad niya. Yun lang muna, yun lang may highlight No? Na-save siya. Alam niyo mga kapatid, nagsisimula para ma-win ang mahal mo sa buhay. Alam mo kung saan magsisimula yan? Sa desire. Kapag wala kang desire na masama yung kapitbahay mo na inis-inis ka, hindi masisave yun. Nagsisimula na mawin ang mga mahal natin sa buhay sa desire. Yung mayroon tayong burning desire na masave din sila. Di ba ganyan din ang ginawa ni Cornelius? Pati tahanan niya, gusto niya masave. Ganon din yung jailer, gusto niyang masave. Ganon po Tanong, may desire ka ba talaga na masave ang iyong tahanan talaga? Pag wala yan, hindi mangyayari yan. Tingnan mo katabi mo yun, hindi mangyayari yan pag wala kang desire. Nagsisimula yan sa desire. Kaya sabi ni Pablo, Romans 10:1, tignan mo itong si Pablo, kaya pala Sir Kyle, kahit umikot-ikot siya, para lang masave yung mga tao, kahit pagod siya, kahit hirap siya, kasi eto po, may desire siya. Let's open our Bible. Romans 10:1. Brethren, my heart's desire and prayer to God for Israel is that they might be saved. Kaya pala Sir Kyle, kahit umikot-ikot siya, first missionary journey, ang layo ng nilalakbay, nasishipwreck pa ito, nakakagat pa ng ahas, sige lang, kayod lang, endeavoring sa ministry, kaya. Bakit po? Mayroon desire. Sabihin nyo nga po, desire. May desire Kaya yung desire nangyari. Nung mabaptize siya, pati ang kanyang household. And then number 5, her hospitality. Gaano ka-hospitable itong si Lydia? And when she was baptized and her household, she besought us, saying, if you have judged me to be faithful to the Lord, come into my house and abide there. And she constrained us. Punta ka sa bahay namin. Kayong tatlo, pumunta kayo sa bahay namin. Doon muna kayo. Kung talaga ang tingin niyo sa akin ay matapat na lingkod ng Panginoong Kristo, kung yan ang tingin niyo sa akin, hayaan niyo na i-welcome ko kayo sa bahay ko. Para makarelax naman kayo dyan. Ang haba ng biyahe niyo.
Anong gusto nyong drinks, di ba? Gusto nyo ba ng kape? Gusto nyo ba ng ganito? Aling kwarto ang gusto nyong tulugan dyan? 15 guest room ko dyan. Parang gano'n. Oh, punta kayo dito. Amen? Amen for that. Okay. Alam niyo po ba na ang pinatuloy ni Lydia ay mga lingkod ng Diyos? Ibig sabihin, sa bahay ni Lydia, nung siya'y ma-convert, welcome na ang lingkod ng Diyos. Amen? Ako'y natutuwa sa mga construction ng mga bahay nyo. Nilalakihan nyo ang sala. Anong purpose? To accommodate yung mga Kristiyano. Amen for that. Na yung bahay natin, hindi lang basta bahay, kung hindi ginagamit natin yung bahay para sa paglilingkod sa Panginoon. Yung bang nag-a-accommodate tayo, halimbawa, meron tayong guest speaker dito. Dun muna sa bahay nyo. Kayo muna mag-accommodate. May guest speaker ulit tayo, dun muna sa bahay nyo, kayo muna mag-accommodate. Sige po, pastor, kami muna ang mag-accommodate niyan. Tamang-tama yung pinagawa naming guest room. May sauna ba tawag doon? No, 3 yun. Tamang-tama sa, amen? Okay. Ito po ang nangyari. Bigla pong may kwentong pumasok. Kaya hindi talaga maalis si Paul and Silas sa kwento ni Lydia eh. No? May kwentong pumasok. Si Pablo po, nung siya'y pumupunta sa lugar ng pangangaral ng salita ng Panginoon, meron pong inaalihan na batang babae ng evil spirit. Ano po? Evil spirit. Parang yung pinag-uusapan nyo sa Sunday school. Ngayon, itong inaalihan ng evil spirit, nanguhula siya. Yung bang siguro, gagano'n mo yung kamay mo, yung guhit mo, ayan. Dito, mahirap talaga magiging buhay mo. Ayan, paluwang, kitang-kita mo, luluwag ang buhay mo. Ayan, ako. Ang iyong mapapangasawa, ayan, kitang-kita, patangos, matangos ang ilong ng mapapangasawa mo. Nanguhula. At sa panguhula niya, Brother Jaime, meron siyang amo, meron siyang manager. At lahat ng kinikita niya, sa manager niya, tapos pinapartihan na lang siya. Ngayon, nung dumating sila Pablo, Silas at Luke sa lugar na yon, nagsisigaw yung batang babae habang may nakasanib. Ang ipinapangaral ng mga taong ito ay kaligtasan. Tuwing pupunta sila Pablo doon, ang ipinapangaral ng mga taong ito ay kaligtasan. Pag pumunta uli sila Pablo doon, sisigaw na naman ito, ang ipinapangaral ng mga taong ito ay kaligtasan. Ang sabi ng Bible, nainis na si Pablo. Just imagine, si Pablo nainis din pala. Tapos dadasalan natin. No? Okay. Nung mainis si Pablo, ikinas out niya yung evil spirit. Di umalis. Ito ang problema, Sir Lance. Nawala ng pagkakakitaan yung manager. Nagalit ngayon. Isinumbong ngayon sa authority sa Philippi. Ang sumbong ganire. Ay ganito pala. Ganito ang sumbong. Ito pong mga taong ito ay may kakaibang turo against po sa Roman Empire. Nanggugulo po itong mga taong ito. Hulihin niyo po. Dahil naniwala ang authority sa sumbong, kinaladkad sila Pablo at ikinulong sa pinakadulo at nilagyan ng clam sa paa. Alam niyo na istorya, nasa chapter 16 tayo, di ba? Nakulong sila dahil sa ganoon. Pinahampas muna sila bago ikulong ha. Ngayon po, nung nakulong na sila, sabi ng Bible, nung kalagitnaan ng gabi, midnight, nagpray at kumanta si Paul, Silas, and Luke. Ang tawag doon, Sir Jaime, trio. Nag-trio, nag-parts pa. Ikaw ang alto ha, ikaw ang bass ha, kanta tayo. Nung kumanta sila, napaka-powerful ng kanta nila. Hindi lang tumayo ang balahibo na nakakarinig. Sir Jaime, lumindol. Lumindol. At nung lumindol yung mga pintuan ng kanilang bilangguan at saka yung nakaangkla sa paa nila, biglang nakalas. Alam niyo mga kapatid, nung magpapatiwakal na yung Roman soldier, kasi pag nakakawala ang mga bihag siya, papatayin din siya eh.
sabi nila Paul, huwag kang magpakamatay, nandito pa kami. Alam niyo kung anong kagad itinanong ng jailer? Paano bang maligtas? Hindi ba kayo nagtataka sa tanong na yon? Bakit ang tanong kagad ng jailer, paano bang maligtas? Hindi ba kayo nagtataka? Alam niyo kung bakit? Dahil doon sa laging sinasabi ng bata na sinasaniban, na itong mga taong ito, ipinapangaral ay kaligtasan. Nakuha niyo po, nabuo ngayon sa puso't isipan ng jailer, paano bang maligtas? Ano ba yung itinuturo nyo? Paano ba yung kaligtasan na paraan na itinuturo nyo? Nakuha niyo po? And then, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Ikaw at ang iyong tahanan. Alam nyo, nung sa masalimuot na experience nila Pablong ganito, di ba nakaka-stress yun? Pero bang pinalo ka, ikinulong ka, alam nyo kung sino ang naisip nila nung sila'y makalaya na, sino ang naisip nilang puntahan para sila'y makapag-unwind. Let's read. Acts 16:40. And they went out of the prison and entered into what? The house of Lydia. Na-miss ko yung kape doon. Doon tayo pumunta para ma-relax tayo. Welcome tayo doon eh. Amen? And when they had seen the brethren, they comforted them and departed. Yun po yung hospitality na mayroon si Lydia. Kapag may lingkod na Diyos na pagod, welcome ka sa bahay ko. Ngayon ang tanong, paano pinaglingkuran ni Lydia ang Panginoon? Paano? Una, bukas ang bahay niya sa mga lingkod ng Diyos. Pangalawa, bukas ang bahay niya para sa gawain. You see the word brethren nandoon sa bahay niya? Amen? Pangatlo, may nakalaan na oras sa Panginoon niya. Siya ay tunay na mananamba ng Diyos. At dito po tayo magtatapos sa tanong na, alam niyo po ba o hindi niyo pa alam? Hindi pa? Alam niyo po ba na si Lydia, di ba sa vision kanina lalaki? Bakit babae? Sasagutin niya natin yan sa susunod. Dito muna tayo sa babae. Amen? Okay. Alam niyo po ba na si Lydia was the first European convert? Bago pa mag-preach si Pastor Chris sa UK, ang kauna-unahang converted na European sa Europe, si Lydia. Pangalawa, alam niyo po ba, the house of Lydia was the first European house church? Siya ang kauna-unahang ginamit na bahay to gather ang mga mananampalataya. Amen? Ganoon pinaglingkuran ni Lydia ang Panginoon. Ang tanong, paano natin pinaglilingkuran ang Panginoon? Naka-align ba sa kalooban ng Diyos yung paglilingkod na ginagawa natin? O tayo ang nasusunod sa paglilingkod na ginagawa natin? Are you with me? Kung meron man dito hindi pa nakakakilala sa Panginoon, para maibalik yung relasyon na nawala dahil sa kasalanan, ang nakapagpabalik lang niyan at may kayang magpabalik niyan, walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo na namatay sa krus para bayaran yung kasalanan na nagpahiwalay sa atin sa Diyos. Walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Accept the Lord Jesus Christ. Repent and believe on the Lord Jesus Christ as your personal Lord and Savior. Tayo-tayong lahat, tayo mananalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa inyong mensahe. Salamat po sa buhay po ni Lydia. Tunay nga, Ama, na ilang beses lang nabanggit ang pangalan niya. Pero napaka-meaningful, napakalaman na naging buhay niya. May oras siya para sa inyo. Alam niyang i-manage at
prioritize yung mga dapat na una. Ito po ay inspirasyon ngayon sa amin ngayong umaga. Salamat po sa buhay niya. Salamat sa paglilingkod niya. Salamat sa tahanan niya na welcome ang gawain, welcome ang mga lingkod ng Diyos. Na kung saan ang tahanan niya ay hindi lamang niya ginawa, kundi para sa mga lingkod ng Diyos at para sa kanyang gawain. Church, mga kapatid na narito ngayon, sa anong bahagi ng mensahe tayo kinausap ng Panginoon? O kaya naman tayo na-inspire, tayo na-encourage, at nais natin ipasalamat sa Panginoon. Panginoon, salamat po sa buhay ni Lydia. Come on, you forward. Come on, you forward. You kneel down. You talk to God. Panginoon, sa totoo po, Panginoon, ako ang nasusunod sa paglilingkod na ginagawa ko po eh. Be like Lydia. Be like Apostle Paul, Silas, and Luke. Na kahit anumang layo, basta kalooban ng Diyos, go sila. Ang maraming Diyos, batid niyo po ang laman ng puso't isipan namin, ang mga iniluluhod namin, ipinagpapasalamat namin, yung mga correction, magpapakorek kami sa inyo, susunod kami sa inyo, i-consider namin ang leading ng Holy Spirit. At kung meron man, Panginoon, na hindi pa nakakilala sa inyo, patuloy kayong mangusap, Panginoon, at makilala nila kayo na personal na nakapagligtas ng kanilang buhay. I-bless niyo, Panginoon, ang bawat prayers ng mga nakaluhod. Ang nananalangin ngayon sa inyong harapan. I-bless niyo po sila sa kanilang mga panalangin. Salamat po. Ito yung prayers po namin sa inyo. In Jesus' name we pray. Amen.